Sa palagay ni Solwi sa loob ng kanyang puso ay alam na niya na wala namang magbabago maski sa buhay niyang ito. Kung hindi man siya mamatay ngayon ay mamamatay din siya sa ibang paraan at hindi na mababago ang resultang iyon. Gayunpaman kahit papaano ay umasa pa rin siya na may katiting na pag-asa na mababago ang kapalaran niya. Marami na siyang pinagdaan ng hirap at lahat ng iyon ay nalagpasan niya. Alam niya sa sarili niya na ayaw niyang magwakas ang buhay niya rito. Sumigaw ng malakas si Solwi at inutusang tumakas ang kanyang mga kasamahan. Natigilan at nabigla ang kanyang mga kasama sa kanilang narinig. Isang malaking pagkakamali ang mabagal nilang reaksyon sa mga kaganapan. Tumakbo ang lahat sa magkakaibang direksyon. Alam ng lahat na wala silang kalaban laban sa halimaw na nasa kanilang harapan. Nagpatuloy sila sa kanilang pagtakas pero nagkaroon na naman sila ng panibagong malaking pagkakamali. Kahit magkakaibang direksyon ay sa huli ay nagkumpulan pa rin sila sa isang lokasyon. Bagay na kinutya ni Jang Myeong-gu. Halatang halata sa mga ito ang pagiging mga baguhan. Bukod pa rito ang pagiging makukupad nila sa pagtakas. Sa isang iglap ay nagawa niyang patamaan ang lahat. Sa dulo ay si Solwi na nakatanggap ng direktang pag-atake na tumagos sa kanyang dibdib mula sa kanyang likuran. Kritikal ang tama na ito kay Solwi. Pumulwak ang kanyang mga dugo sa kanyang bunganga. Sa isang iglap ay nagawa silang pabagsakin ni Jang Myeong-gu lahat. Habang naiwang namang nakatarak ang espada niya sa likuran ni Solwi. Kitang-kita sa mata ni Jang Myeong-gu na sanay na siya sa ginagawang ito. Para lang siyang mangangaso na pumaslang ng mga ligaw na hayop. Madali niyang napabagsak si Solwi. Kumaskas pa ang katawan nito sa lupa sa pagkakabagsak niya. Pinaliit ni Jang Myeong-gu ang kakayahan ni Solwi at sinabihan niya itong isang mahinang nilalang. Mukhang masasawi na naman si Solwi sa kamay ni Jang Myeong-gu sa pangalawang pagkakataon. Di naman kaagad nagwakas ang buhay ni Solwi kahit nagrabe ang natamo niyang pinsala. Pinaliit din nito ang pagiging leader niya dahil wala man lang itong pinagkaiba sa lakas ng mga kasamahan niya. Muling pinagtawanan ni Jang Myeong-gu ang kaawa-awang sitwasyon ni Solwi. Bakas din sa mga ngiti niya na nag-enjoy siya sa mga nangyayari. Kahit agaw buhay na ay nagawa pa ring magtanong ni Solwi kay Jang Myeong-gu kung paano nito nalaman na narito sila. Nagulat naman si Jang Myeong-gu sa mga tanungan ni Solwi sa kanya. Malakas ang kutob ni Solwi na alam ni Jang Myeong-gu ang lokasyon nila kaya't madali silang natuntun nito. Ito lang ang nakikita niyang dahilan kung bakit sila nasa sitwasyong ito ngayon. Nakakaramdam naman na ng pagkaasar si Jang Myeong-gu kay Solwi sa mga pinagsasani nito. Hindi niya lubos maisip kung paano nakakuha ng ganitong impormasyon ang pipagtiyuging kalaban niyang ito. Inangat niya ang ulo ni Solwi sa pamamagitan ng pagsabunot paitaas sa buhok nito. Wala naman ang nagawa ang halos wala ng buhay na si Solwi sa ginawang ito sa kanya. Nais kuhaan ng impormasyon ni Jang Myeong-gu si Solwi kung paano nito nalaman kung nasaan siya. Pinipilit niya si Solwi na sabihin na ang mga nalalaman niya. Ngayon ay halatang halata na dahil madali silang na-track ni Jang Myeong-gu ng mabilisan. Indikasyon na alam nitong paparating sila. Dahil malabong malaman niya ang biglaang pagbabago nila ng ruta. Gayunpaman ay sasabihin na rin ni Jang Myeong-gu kay Solwi ang gusto niyang malaman dahil papano na rin naman siya maya-maya. Sinabi ni Jang Myeong-gu na hindi ba nagegets ni Solwi. Ang isa ay madadagdagan ang kill count, ito ay isa sa paraan para lumakas ang mga tiga Mount Hwasek at ang ikalawa naman ay magagawang iligpit ang mga taong kinaiinisan niya. Marahil ang tinutukoy niya rito ay si Gui Sama dahil malaki ang pagkayamot nito sa grupo ni Solwi dahil pinasok ng mga ito ang kanyang opisina ng walang pahintulot. Parehas silang nakitanabang sa kasunduang nilang ito. Gayunpaman bilib si Jang Myeong-gu sa lakas ng apog ni Solwi na looban si Gui Sama. Hindi naman matago ni Solwi ang matinding pagkainis dahil pinaglaruan lang ni Gui Sama ang mga buhay nila. Sa sobrang bad trip ay napaluha na siya ng dugo. Hindi naman pinalagpas ni Jang Myeong-gu ang pagkakataong ito at muling inasar si Solwi. Binigyan din niya na bago sa paningin niya na isang miyembro ng Demon Cult ang umiiyak na parang bata. Tumayo na si Jang Myeong-gu at nagpasalamat dahil kahit papaano ay napataas ni Solwi ang kill count niya. Itinaas na ni Jang Myeong-gu ang kanyang sandata para tapusin si Solwi. Bago pa man malagutan ng hininga ay nagdasal at humiling si Solwi ng isa pang pagkakataong mabuhay. Sa ganoong paraan na nga nagwakas ang buhay na ito ni Solwi. Isang mabilis na pagpugot ang ginawa ni Jang Myeong-gu. Muli ay nabalik na naman sa lugar na ito sa kanyang isipan si Solwi. Muli niyang natagpuan ang kanya sarili na nakalutang sa tubig. Lumabas na muli ang window system at pinapipili na ulit siya sa mga pagpipilian. Pagkamulat niya ay tumatak sa kanyang isipan na hindi siya pwedeng bumalik sa senaryong iyon. Kung pipiliin niya ang restart option ay siguradong mahihirapan na naman siyang magpalusot kay Gui Sama. Kaya't kailangan niyang humanap ng ibang paraan.
Sinubukan niya ang option na load save point pero hindi ito gumana dahil wala pa siyang Nasis Avenue dito. Nang piliin naman niya ang option na continue ay hindi siya pinayagang magpatuloy ng system dahil masyadong malakas ang kalaban niyang ito at walang tsansang manalo siya rito. Hindi niya rin ito madadaan sa pakiusap kay siguradong magsisayang lang siya ng buhay kung siya ay magpapatuloy. Buti na lang muntik nang matapos ng maaga ang manhuang ito kung sakasakali. Pinakita sa kanya ng system ang stats at skills ni Jung Myeong-gu para sampelan siya ng katotohanan. Ang lahat ng skills o teknik nito ay di bababa ng 20 million ang magagawang pinsala. Samantalang siya na bukod sa dadalawa lang ang kakayahan ay nagtataglay lang ang mga ito ng higit sa 1,000 damage. Laking gulat ni Solwi na ganito kalaki ang agwat nila ng kalaban niyang ito. Sa huli ay nauwi lang ulit siya sa option na restart. Ito lang ang natatanging option niya sa ngayon. Pinili na niya ito at muli na siyang napunta sa training room. Di niya mapigil ang matawa dahil pakiramdam niya ay sinasaniban na siya ng masamang espiritu. Gayunpaman ay wala siyang reklamo dito kung ito lang ang paraan para magpatuloy siyang mabuhay. Bigla namang sumagi sa kanyang isipan na hindi siya dapat magtagal sa lugar na ito dahil maya-maya lang ay darating na sina Jok Myeong at Chiksan at pagpretripan na naman siya ng mga ito. Nang dumating naman ang dalawa ay wala na silang naabutan sa training room. Baka sa mga mukha nila ang pagkadismaya dahil wala silang mapagpretripan ngayon. Sa di kalayuan, tahimik na nagmamasid si Solwi. Napansin niya na nawala na ang mga nakasulat sa yuluhan ni Chiksan. Marahil ay nawala ito dahil nagawa na niya itong matalo. Ibig sabihin nito ay makakakuha lang siya ng buhay ng isang beses sa mga taong makakalaban niya. Ang ibig sabihin nito ay meron na lang siyang ulit natitirang isang buhay. Kinakailangan niyang pagbutihan para hindi masayang ang pagkakataong ito na binigay sa kanya. Dapat ay manatili siyang buhay sa kahit na anong paraan. Pinanggako ni Solwi sa sarili niya na babawian niya ang mga taong nang api sa kanya balang araw. Nagsimula ang kwento habang maagang nag-insayo si Solwi. Umaasa siyang kahit papaano ay madidagdagan ang kanyang lakas bago niya harapin ang darating na pagsubok. Ganun pa man alam niya sa sarili niya na hindi ito sapat para mabago ang kapalaran niya. Huminto siya sa pagtakbo para magpahinga saglit. Bahagya siyang napatingin sa salamin at pinaalala ng saglit na sandaling iyon na meron na lamang siyang nag-iisang pagkakataon. Ang mga desisyon at mga hakbang na kanyang gagawin sa pagkakataong ito ang magtatakda ng kapalaran niya. Napabuntong hininga na lang si Solwi dahil hanggang ngayon ay hindi niya pa rin malaman ang gagawin niya. Kinakailangan na niyang mag-iisip ng paraan dahil nalalapit na ang muling pagkikita nila ni Gui Sama. Habang nakatingala sa langit ay napag-isip-isip niya na napapalibutan siya ng mga taong gustong kunin ang buhay niya. Kailangan niya ring labanan ang kalaban na di niya kayang talunin o iwasan man lang. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Solwi kung paano niya lulusutan ang pagsubok na ito. Pero sa gitna ng kalungkutan niya ay nakaisip siya ng paraan. Puno ng determinasyon tumakbo muli si Solwi papunta sa opisina ni Gui Sama. Sa loob ng Great Imperial Pavilion, agad na nagbigay ng magalang na pagbati si Solwi bilang isang lieutenant ng Flying Hand Company. Pero sa pagkakataong ito ay agad siyang lumuhod sa harap ni Gui Sama at Cho In-dang. Pinaalam niya na natanggap na niya ang utos ni Gui Sama na pumunta siya sa opisina nito. Nabigla naman si Gui Sama sa inasal na ito ni Solwi. Hindi tumalab ang patibong niya dahil bumati si Solwi ng tama sa pagkakataon na ito. Lahat ng mga misteryong nangyayari kay Solwi ay nagsimula nang makita niya ang mga salitang ito. Iniisip niya na marahil ay merong bagay dito na makakapagligtas sa kanya sa kapahamakan. Sa pagkakataong ito ay hindi naiiwas pa o matatakot si Solwi. Nakadapa man sa sahig at mukhang walang kalaban-laban ay malayo ito sa tunay niyang nararamdaman. Nag-aalab sa determinasyon ngayon ang puso ng ating bida. Sa pagkakataong ito ay pinakilala ng maayos ni Gui Sama si Solwi kay Cho In-dang ng maayos. Di gaya nung mga nakaraang buhay niya ay iba ang traito sa kanya ngayon ni Gui Sama. Pakiramdam ni Cho In-dang ay malaki ang potensyal ni Solwi. Natuwa naman si Gui Sama nang marinig ang mga papuri para sa kanyang alagad galing sa kapwa niya Pavilion Lord. Napansin din ni Solwi na malaki ang pinagbago ng pakitungo sa kanya ng mga Pavilion Lord. Tingin niya ay malaking bagay ang pagbigay galang niya sa simula pa lang at dahil doon ay hindi na siya kinutsapa ni Gui Sama at maging si Cho In-dang ay napahanga pa sa kanya. Muli naman siyang tinanong ni Gui Sama kung nais niyang magtrabaho bilang secretary sa Heavenly Sun Archive. Gaya nga sa mga nakaraan niyang buhay ay nandirito na naman siya sa sitwasyong ito. Pero iba na ang gagawin niya sa pagkakataong ito. Pikit mata ipinalo niya ang kanyang ulo sa sahig sabay hingi ng tawad kay Gui Sama. Sinabi niyang hindi siya karapat-dapat para sa ganitong klaseng gantimpala.
Hindi deserve ng isang tulad niya ang pagpapalang ito ni Gui-sama. Napaisip naman ng malalim sina Gui-sama at Cho In-dang sa kanilang narinig mula kay Solwi. Hindi naman siya hinayaang makaligtas ng madali ni Gui-sama at sinabi na niya ang tunay niyang pakay. Inalok na naman niya si Solwi ng misyon. Ang misyon na ito ang tumapos sa buhay ni Solwi sa nakaraang 2 buhay niya. Bago pa man matapos ng pagsisilita si Gui-sama ay sumingit na ulit si Solwi at sinabing may importante siyang sasabihin dito. Ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon at lumabas na ang matagal na niyang inaabangan. Lumabas na ang Windows system at pinapapili na siya sa 3 option. Sa wakas ay makakapili na. Huli siya. Huling huminto ang oras sa paligid at nagsimula ng magbilang ang countdown timer. Ang una at ikalawang option ay hindi maganda ang kinalabasan. Parehas nagwakas ang buhay niya sa 2 senaryong ito. Nagdadalawang isip man ay wala na siyang magagawa kundi ang piliin ang ika-3 option. Ang option na ito ay ang pag-aalay ng kanyang kanang kamay para makuha ang buong tiwala ni Gui-sama. Sinabi niya sa harapan ng mga Pavilion Lords na handa siyang putili ng kanyang kanang kamay. Alam niyang ito lang ang mapipili niyang at wala na siyang magagawa kundi sumabay sa magiging agos ng desisyon niya. Nagtataka si Gui-sama kung saan at anong ibig sabihin ng sinasabi ni Solwi sa kanila. Nais malaman ni Solwi kung anong kakalabasan ng pinili niyang ito. Kahit na sumablay ay at least ay nagawa na niya ang lahat ng option na binato sa kanya ng system. Sinabi niya na napagtonto niyang nagi siyang masyadong arrogant at padalos-dalos. Nagmamadali siya na matuto kaagad ng mga advanced na teknik kahit hindi pa siya handa. Sa sobrang pagnanais niya pang matuto ay nagawa niya pang pumasok ng palihim sa opisina ni Gui-sama at halongkatin ang mga kagamitan nito nang walang pahintulot. Sinabi niyang lahat ang mga ito sa harap ni Gui-sama nagbabaka sakalig maawa ito sa kanya. Huli niyang inuntog ang noo niya sa sahig at sinabing gusto niyang patunayan ang kanyang loyalty sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang kanang braso. Lalo naman niyang nakuha ang pansin ni Cho In-dang dahil pinuri na naman siya nito. Samantalang si Gui-sama naman ay mukhang hindi pa ganap na naniniwala sa mga sinasabi niya. Mabilis na sumenya sa Gui-sama gamit ang pagpukpok ng lamesa. Bigla namang may naghagis ng mixing espada sa harap ni Solwi. Kinagulat niya ito dahil di niya inaasahan na seseryusuhin ni Gui-sama ang mga pinagsasabi niya. Nais malaman ni Gui-sama kung totoo ba ang mga sinasabi niya o basta na lang ba siyang nagsasabi ng mga bagay na hindi naman niya talagang kayang gawin. Kahit kinakabahan ay wala na rin namang choice si Solwi. Habang pinagmamasdan ang maliit na espada, ay kinakalma niya ang kanyang sarili para magawa niya ang gagawin niya. Ano ba naman ang isang braso kung buhay mo naman ang kapalit? Itinutok na niya ang espada sa kanyang kanang balikat. Ito lang ang tanging paraan na nakikita niya para makaligtas siya sa sitwasyong ito. Sinimulan na niyang hiwain ang kanyang balikat. Kahit ramdam niya ang matinding sakit ay tiniis niya ito para lang mabuhay siya. Nagkalat na ang mga dugo sa paligid at malapit nang lumalim ang sugat niya sa kanyang braso. Pero bago pa man niya tuluyang maputol ang braso niya ay inawat na siya ni Gui-sama. Hindi naman balak ni Gui-sama na hayaang maputol ang braso ni Solwi. Ang ganitong klaseng kaloyal na tauhan na handang ipahamak ang sarili ay mahirap makita. Alam niyang magiging malaking asset si Solwi sa grupo niya. Sa pagsigaw niya ay may hanging pumihil kay Solwi sa ginagawa niya. Nagulat si Solwi dahil hindi niya man lang ito naramdaman o nakita. Biglang sumulpat ang bodyguard ni Gui-sama para awatin si Solwi. Napatingin na lang ang ating bida sa malakas na nilalang na nasa harap niya. Pinigilan siya nito bago pa man niya tuluyang maputol ang kanyang braso. Laking pasalamat na lang niya at buo pa rin siyang makakalabas sa opisina ni Gui-sama. Mabuti na lang at simpleng injury lang ang natamo niya at meron pa rin siyang braso. Gayunpaman ay di na niya ito magawang galawin dahil wala itong pakiramdam. Mukhang matatagalan pa bago ito tuluyang gumaling. Nagolok naman si Gui-sama sa kanyang nasakisihan. Ibinida niya pa nga si Solwi kay Cho In-dang at sinabing kakaiba ang tauhang niyang ito. Sumang-ayon naman si Cho In-dang sa kanyang mga narinig habang tumatawa. Sabay sabing wala pa siyang nakitang kagaya ni Solwi sa buong buhay niya. Pinuri ng dalawa ang fighting spirit ng ating bida kahit papaano ay nakahinga na rin ng maluwag si Solwi. Binato naman ni Gui-sama ang tanda para makapasok siya sa Heavenly Sun Archive. Ngayon ay siguradong makakapasok na siya rito ng walang kondisyones. Sinabihan siya ni Gui-sama na subukan niyang pumasok dito. Alam ni Gui-sama na matagal na itong pangarap ng ating bida. Habang dagwang pinagmamasdan ni Solwi ang bagay na makapagbabago ng buhay niya ay inalala niya ang mga nangyari. Mukhang itong na nga ang tamang option sa mga pinailan niya. Kung alin pa yung mukhang alanganin ay yun pa ang tamang landas. Huli siyang nagpasalamat kay Gui-sama.
Sinabi niyang tatanawin niya itong isang malaking utang na loob hanggang sa siya ay nabubuhay pa. Tuwang-tuwa naman si Guisama sa mga narinig. Sa palagay niya ay nakatagpo na naman siya ng mapagkakatiwalaang tauhan. Di ka sure tatang LOL. Tumayo na si Solwi at nagsimula ng lumabas ng silid. Tuloy naman ang tawanan ng mga Pavilion Lord na parang wala nang bukas. Sa tatlong option na pagpipilian ay ang pinakahuli ang nagsalba sa kanya. Ngayon ay alam na niyang laging may pagkakataong makakapagligtas sa kanya sa mga ibibigay na options ng system. Habang lumalakad papalabas ay naririnig ni Solwi ang malakas na tawanan ng dalawa. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya ito malilimutan at sisiguraduhing makakabawi siya sa mga ito. Isang lugar na tila tore. Ito ang The Heavenly Sun Archive, para itong isang library na kung saan makikita mo ang iba't ibang uri ng martial arts. Tinanong ng isang lalaki ang mga impormasyon sa pagkakakilanlan ni Solwi. Pangalan, Solwi, wala siyang apelyido. Edad, 27 taong gulang. Experience, 8 taon ang naninilbihan sa Flying Hand Company. Hindi naman na-impress ang lalaki na para bang employer dito sa Pilipinas. Pero nang makita niyang mataas ang naging ranking ni Solwi sa ginanap na Skyward Camp o Basic Training Camp ay nag-iba ang tingin niya dito. Mula sa 1,000 kalahok ay pang-12 si Solwi. Imbis na matuwa ay na-threatened ang lalaki sa posisyon niya dito sa Heavenly Sun Archive. Di niya malaman kung bakit ang isang high-rankang warrior ay narito sa lugar na ito. Bigla naman niyang napansin na may injury si Solwi at tinanong niya kung saan niya ito nakuha o anong nangyari. Sinabi naman ni Solwi na nakuha niya lang ito sa isang aksidente. Hindi naman siya makapaniwala na basta aksidente lang ang pananggalingan nito. Kaya bilang isang mataas na rangang merits ay binalak niya pang usisay ng injury ni Solwi. Nang makita niya ang mga papeles nito, nalaman niyang rekomendado si Solwi ni Guisama, isa sa pinaka-importanteng tao sa Demon Cult. Nang malaman niya ito ay hindi na niya kwinesyon pa si Solwi at tinanggap na niya ito. Bandang huli na daan sa palakasan ng pag-aapli ng ating bida. Inaya na niya si Solwi na sumunod sa kanya. Tuturuan na niya ito ng mga gagawin niya sa loob ng archive. Habang nakatalikod naman ang lalaki ay madiin siyang pinagmamasdan ni Solwi. Hindi niya inalis ang tingin niya sa lalaking ito. Pababa ng hagdan papunta sa kung saan siya magtatrabaho. Sinabi ng lalaki na dito sa lugar na ito siya magtatrabaho, kinakailangan niyang i-manage ang mga libro na matatagpuan niya sa lugar na ito, kailangan niyang i-sort at ilagay sa kanya-kanyang shelves ang mga ito. Nagulat naman si Solwi sa lawak ng silid na ito at sa dami ng libro. Dinagdag naman ng lalaki na kung may masisirang libro ay si Solwi ang tiyak na mananagot. Napansin naman ng lalaki na tahimik masyado si Solwi kaya tinanong niya ito kung ano ang problema o may reklamo ba siya sa mga patakarang sinabi niya. Sumagot naman si Solwi na wala namang problema, sabay balik sa pagkilatis sa lalaki. Kinakailangan niyang i-sort kada kategorya ang mga libro dito. Ito ang una niyang kailangang gawin. Gayunpaman ay wala sa focus ang ating bida at di niya iniintindi ang mga tinuturo sa kanya ng lalaki. Pinagmasdan ni Solwi ang paligid, tingin niya ay walang kaalam-alam sina Guisama at Chiindang na ang mga makikitang libro o martial art tomes dito ay mga beginner's guide lamang sa mga random schools martial arts. Ang iba pa sa mga ito ay walang pakinabang. Alam niyang hindi ilalagay ng Demon Cult ang mga importanteng libro ng martial arts sa lugar na ito. Gayunpaman hindi na ito mahalaga sa kanya. Hindi na siya naghahanap ng kahit anong malakas na martial arts sa lugar na ito, basta makahanap lang siya ng martial arts na makatatalo sa lalaking ito na nasa kanyang harapan. Duhong, ito ang pangalan ng lalaking ito at kung matatalo siya ng ating bida ay madidagdagan ang buhay niya. Alam niyang kailangan niyang mag-ipon ng buhay dahil sa kung sakaling sumabli siya sa buhay na ito ay maaari siyang muling umulit. Iniisip niya kung gaano ba kalakas si Duhong at kung kaya niya ba itong talunin.